Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 16, 2024. Yung shearline nga ay patuloy itong nagdadala ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao at ito'y umaabot po hanggang sa parte ng Visayas. Patuloy nga pong lumakas ang ating northeast monsoon o yung amihan at kung mapapansin nga natin na itulak yung shearline hanggang dito sa parte ng Mindanao. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa may Mindanao dahil nga itong shearline ay magdudulot nga po ng pag-ulan at posible po tayo makaranas ng mga pag-ulan at yung mga posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga oras na ito, asahan nga po natin may mga tsansa na ng mga pag-ulan sa may Davao, sa Digos, General Santos City, Sarangani. Asahan din natin dito sa Mati, meron din po mga tsansa ng mga pag-ulan sa Tibanban, Tagum, Moncayo, sa Banganga, dito po sa Bislig, sa Loreto, Prosperidad, Tindag, Butuan, dito po sa Santiago, Gingoog, Cagayan de Oro, Valencia, Marawi, dito po sa sa may parte ng Cotabato, sa Malabang, Usamis, Oroqueta, Dipolog, Pagadian, at dito po sa Pitogo ay makakaranas din po yan ng mga pag-ulan. Sa may parte naman po ng Visayas, asahan din po natin makakaranas po ng mga pag-ulan dyan sa may parte ng Cebu City, sa Bohol, at asahan din natin dito sa may parte ng Tacloban ay makakaranas nga po ng mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. At ayon naman sa ating advanced weather forecast, patuloy pa rin nga po na mararanasan natin itong amihan. Magtatagal nga po ito at sa ngayon wala pa rin tayong posibleng bagyo na nakikita sa ating advanced weather forecast na posibleng makaapekto sa ating bansa. Patuloy lamang ang shearline na magdudulot po yan ng pag-ulan sa ating bansa. Dumako tayo sa ating rain map animation kung saan mas mararanasan nga ng mga taga Mindanao yung mga pag-ulan na dala-dala nga nitong shearline. Pagdating po alas 10 ng umaga mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan ang Mindanao at makulimlim na kaulapan sa Palawan. Maging dito nga po sa may parte ng Luzon, makulimlim na kaulapan na may kasamang isolated rain shower. May tsansa rin po ng mga pag-ulan sa parte ng Bicol region. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, tuloy-tuloy pa rin po yung mga posibilidad na pag-ulan sa parte ng Mindanao at makulimlim na kaulapan sa may buong Visayas, Puerto Princesa, Palawan at maging sa parte ng Luzon and Bicol region. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po may tsansa ng mga pag-ulan ang parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga yung mga pagbaha at pagguho ng lupa ay may tsansa nga po dahil sa tuloy-tuloy na posibilidad na pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, yung halos sa buong eastern section ng ating bansa ay may tsansa na makaranas ng mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast ng European Center by January 17, dito mapapansin nga natin patuloy pa rin po na lumalakas yung northeast monsoon dahil din po yan sa umiiral na high pressure area sa parte ng Japan. Pagdating naman po ng January 18, mapapansin nyo, shearline pa rin po makakaapekto sa may parte ng dulong bahagi na ng Mindanao at patuloy nga pong malamig na simoy na hangin ang mararanasan ng malaking bahagi ng bansa. Pagdating naman po ng January 19, dito po mapapansin natin magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. May mga tsansa pa rin po ng pagulan sa parte ng eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng January 20,
magkakaroon nga po ng possible low pressure area dito nga sa may parte ng Taiwan. At pagdating naman po ng January 21, no, mapapansin natin muling bubugso yung northeast monsoon, no, yung amihan, at magkakaroon tayo ng panibagong shear line na makakaapekto muli sa ating bansa. Dito mapapansin natin by January 22, yung muling paglakas ng northeast monsoon, magkakaroon ng posibleng sama ng panahon o bagyo sa parte ng Japan. At dito naman po, yung shear line ay makakaapekto na naman sa eastern section ng ating bansa. By January 23, asahan natin magiging maulan naman ang eastern section ng Central Luzon, Northern Luzon at Southern Luzon. Kaya dito po iba yung paghahanda naman sa ating mga kababayan sa may parte naman ng ating Luzon dahil nga po sa posibilidad ng mga pag-ulan na dulot pa rin ng shear line. Pagdating naman po ng January 24, makikita po natin sa monitor, mas lumalakas muli yung northeast monsoon o yung amihan, kaya patuloy na naman makakaranas ng mga pag-ulan ang parte ng Bicol region at ang Visayas. Pagdating naman po ng January 25, dito mapapansin natin mas malakas pa rin nga po yung amihan, at dito nga po inaasahan natin hanggang sa una pang ng linggo ng February ay mas mararanasan pa rin po natin yung amihan. Dito nga po mapapansin niyo po yung ang mga posibleng sama ng panahon ay halos pababa, no, patungo nga po dito sa may parte pa ng Australia. Doon po nagkakaroon ngayon ng mga bagyo. Andun po ngayon yung pinakamainit na temperatura. Sa ngayon nga po, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon o mga panibagong weather system na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.